Ayan mga lodi, pakpak oh, ng direct na anak ng 1,200 kilometer 16 placer or 18 placer ng New Zealand. No? Beautiful bird, napakaganda mga lodi. Mukhang Barbie. Nasa kanya na ang lahat. Bloodline ng mga long distance dito sa New Zealand. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video mga lodi, yan, meron nagtatanong, hindi ko daw ginawa ng vlog yung dating pinost ko na nasa loob ng haggis mga lodi, yung hindi ko daw in-unbox sa vlog natin. So yun, papakilala ko sa inyo kung nasa na yung mga ibon na yun. Napakaganda ng mga ibon na yun, kaya samahan nyo ko today. Let's go! Ayan mga lodi, nagparonda pala ako kanina. Papasukin natin. Kasi tinuturuan ko na yung nasa box ng haggis. Ayan, nakikita nyo mga lodi, oh. Oh. Mabait na nila, no? Ayan, medyo sanay na sila sa pagpito natin. Poink! Mabait na! Ayan, oh. Gusto nyo, kinakalansingan kayo para pumasok mga lodi. Kanina nagparonda ako mga 2:30. So alas 8 na ng gabi dito sa New Zealand. May araw po, may liwanag pa. Ayan o. Ayan, papakainin natin sila ngayon mga lodi. Pero konti lang. Ayan, gumaganda, gilas-gilas na sila. Ang gilas ng katawan na ito. Tinan nyo tumayo. Ito talagang antipok rito, pang long distance talaga. Laking kalapati mga lodi. Napipiga ako dito sa sprint race ito. Itong blue checker na to, sa itong blue bar na to. Pero syempre tingnan natin. Ang ibon lilipad na maganda pag maganda yung condition or top yung health nila mga lodi. Number 1 yung health. Condition na condition. Kulang tayo ng isa. Sino ba yung nawawala dyan? Ayan. Hanap ako ng hanap. Dun sa mili na yon. Ayan. Yung pala, nandun pala siya sa taas kanina. But anyway, pakilala ko sa inyo yung pakainin ko muna itong mga to kasi pakainin ko sila ng konti ngayon dahil magtotos tayo bukas para wala silang ganong laman. Bukas na lang sila kumain ng marami pagka balik nila galing tos mga lodi, galing training. Ayan, okay. Ayan, pakainin muna natin sila mga lodi. Ayan. Tama-tama lang pakain natin para bukas walang laman yung tiyan nila. Ayan, maaga tayo magtotos bukas mga lodi pag nakatakas tayo kay Sexy Tari. Ayan, kailangan nating galing-galingan ngayon. Hindi naman galing-galingan, ano lang naman, enjoy lang naman. Hindi tayo masyadong seryoso sa young bird season mga lodi. Sa old bird season tayo magsiseryoso talaga. Itong young bird season, pang lang natin to, katuwaan lang natin. Pang happy lang kasi kaya lang naman ako nagtotos ngayon kasi yung club namin mismo mga lodi, yung Western Union Club, hindi magre-race ng young bird. So baka maglipad tayo sa ibang club. Yan. Dito kasi sa Auckland o sa New Zealand mga lodi, o dito sa Auckland sa amin mga lodi, Auckland, New Zealand, meron kaming 4 na club yata rito. South Club, Pukekohe Club, Western Union Club, at North Harbor, yan mga lodi, 4. At may 5 pala mga lodi, meron pang Manukau Club, yan. So 5 club, dati 6 yan merong Howick yata yung club o yung sa may Pakuranga. Nagsarado na yun mga lodi kasi matatanda na yung flyer dito mga lodi. Ayan, wala nang ganong masyado nahihilig kaya nag-vlog tayo. Ayan, malaking tulong yung pag-vlog natin kasi nababalik yung sigla ng racing pigeon dito sa New Zealand. Ayan, shoutout din pala sa mga Pilipinong naglilipad dyan o mga flyers dyan sa Christchurch. Yan, maraming Pinoy dyan sa Christchurch mga lodi. Sa Wellington, yan, si Boss Ken Baranachea. Yan, shout out yan.
Sino pa ba sa Invercargill o sa South Island, marami din diyan, may mga club din diyan mga lodi. Sa Pangaray, meron din sa Pangaray mga lodi. Marami pang club dito. Sa Christchurch ang malakas mga lodi. Kung ano yung lakas ng Auckland, ganun din kalakas sa Christchurch. O mas malakas pa nga sa Christchurch kasi ang dami ng Pilipinong bago doon mga lodi sa Christchurch. Di natin kilala. Yun lang, di natin kilala. Pero meron tayong mga kilala doon, ibang tropa. Then yung isa doon dating nasa Christchurch, nasa Australia na ngayon, si Boss Ryan. Yan. Shoutout na rin sa Australia ang mga kakilala natin doon, si Boss Sedel Lop TV. Yan si Sedel mga lodi, malupit yan. I-subscribe yung channel niya, baka i-subscribe pa ng mga kabit nyo. Joke. Ay, yung tubig ko pala. Yan, kwento tayo ng kwento, yung tubig. Ayan na, nag-inuman na sila. Ayan, pakita ko ng konti yung yung nasa box ng Haggis. Ayan, malupit yung mga bloodline na to mga lodi, pang long distance. Ayan, pinaipainamin lang natin konti. Tinuruan ko na sila, hindi ko lang na iba-vlog. Pero marunong na sila dito sa loop ko. Ayan, parang wala pang 1 week na pinaparonda-ronda ko yan. Minsan hindi ko lang sinasama sa ronda kasi nga hindi pa marunong sa trapping. Pagka nagtambay sila sa bubungan, itong matatandang racer natin tumatambay din. Ayun ang mahirap pagka magkakaiba yung edad ng mga young bird mo. Nakakainis. Ang hirap mag-training. Nakakapagod. So yan, pagkaring na-training ko itong lahat ng to, meron pa tayo susunod na iti-training. Yan, sa susunod na season, ayoko na ng ganito. Gusto ko pagka isang bagsakan lang, yung inakay. Yan mga lodi. Ito yung ibon na nasa loob ng Haggis na box nung nakaraang post ko. Hindi ko lang nagawa ng content. Ito siya. Ayan. Kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken, this is a direct offspring ng 18 placer o 16 placer ng Invercargill 1,200 km dito sa New Zealand. Ayan o. Napaka-pogi mga lodi. Ayan. Thank you for having me this bloodline. Thank you for trusting me. Ayan, I will try my best to train this bird and to have a good result in race mga lodi. Ayan. Thank you. Ayan mga lodi, pakpak ng direct na anak ng 1,200 km 16 placer or 18 placer ng New Zealand, no? Napakaganda, di ba? Solid. Ganda, mga lodi. Ito direct. So bali tatlo to. Pakita ko sa inyo yung isa. Ayan siya. Ang gandang ibon nito, mga lodi. Nanghihinayang akong ilipad. Parang gusto kong gawing breeder to. Gandang-ganda ako rito. Pero isa, yung kulay maganda. Pero ito, gandang-ganda ako sa lahat. Mga lodi, gustong-gusto ko siyang i-cross sa mga stubborn line natin. Ano kaya kalalabasan, no? Mili tapos dark checker. Pero kung ang tatay nito, mga lodi, magtataka kayo. Red checker ang tatay nito, mga lodi. Ayan. Ayan. Apakaganda, mga lodi. Ito naman, apo nung 16 placer o 18 placer ng 1,200 km dito sa New Zealand. So bali magtito sila o magtita. Mas yung direct yun ito. Pamangkin. Pamangkin niya to, mga lodi pala. Oo. Nung dark checker. Yan, napakagandang millified. Napakaganda mga lodi. Ganda rin to mga lodi. Oh. Solid oh. Paganda. Lodi oh. Oh. Solid, di ba? Yan, napakaganda mga lodi. Pwede na nga tayong bumuo ng pamilya. Maganda to, pang cross mga lodi. Solid. Kaya lang gusto ko sana, baka ilipad ko man to sa old bird na. Kasi late na nagte-training na tayo. Tapos ayoko nang bumalik uli doon sa mas malapit. Kasi train na naman to. Yan oh. Pero beautiful bird, napakaganda mga lodi. Mukhang Barbie. Nasa kanya na ang lahat. Bloodline ng mga long distance dito sa New Zealand. Solid na solid. Ayan. Lakas na ibon.
Yan, marunong na to sa atin. Ano, mga Barbie. Tangka pa oh. Kuhanin ko pa isa, yung sa blue bar. Eto mga lodi. Kung saan natin kinuha yung dalawa, doon din natin nakuha to. Yan, napakaliit lang na ibon. Ayan. Binread niya to, small bird lang. Pero ang ganda ng pakpak ko. If I'm not mistaken, yung isang blue bar na nakuha din natin nung una, na import natin dyan sa race natin. Same line din to mga lodi. Ayan. Small bird. Pero, ayan, ang nangyari kasi, nakita ko kasi dito, napansin ko, yung last Inver Cargill mga lodi na 1,200 km race dito. Nahawakan ko yung winner na yun. Hard race yun mga lodi, pero ang ibon maliit lang, same size lang nito. Hindi kayo maniniwala, napakaliit na ibon, nakauwi ng 1,200 km. Kaya hindi ako naniniwala sa ano eh. Hindi ako naniniwala sa katawan na kailangan pag long distance malaki ang katawan. Pag maliit ang ibon, pang short distance, di ako naniniwala kasi napakaliit na ibon nun, gantong-ganto lang. Kaya yung may-ari nito, ginawa niya, nag-try siyang mag-breed ng mga maliliit na ibon ngayong season. So ito yung isa. Ayan. Pagka nag-molt to, pagka after molt nito, maganda to mga lodi. Ito yung pakpak ko. Ayan. Diba? Kung sino pa yung maliliit na ibon ngayon, siya yung bumabanat dito sa New Zealand mga lodi. Narinig ko nga dati sa isang flyer dito mga lodi, sabi, big birds can't fly in a long distance, sabi. So hindi natin alam. Ayan. Kaya mahilig ako sa mga ibon na medium to small na ngayon. Ayoko na masyadong malaki. Alright? Ayan. Shout out pala sa mga nagpapa-shoutout. Bye.